Ato ang natunan ang kabahin ni Moses na din, napot ko din sa punto si Moses nga na-depressed siya. Nayaday giampo sa Ginoo na hangyo siya na may pag mamatay na lang tulog. No? Unya, ato ang nakitaan na ang problema di ay na nakakos niya sa maong pagampo. I-request niya sa Ginoo na. Kaya na-feel niya na bukat pa kaayo ang burden na gihatag sa iyaha sa nasod Israel. Imagine siya ang kadala nila out from Egypt, Initio. Unya, pag-abot nila sa wilderness, di pa sila kasunod ayon sa ilahang promised land tungod sa kabuluyagon sa iyang mga kauban. And then, ipakitaan ang daghan kay milagro sa Ginoo, kaya naapamang yun ang divine intervention sa una. Ga-work pag yun ang hand sa Ginoo nga din. Naagid ang gitawag na ito, miracles pa. Para ng Israel, bagulbulan lang yan. So napuno na si Moses, pagpamatay na lang ko, Lord, bukat ng gimaha ako naman usap mo yung dalani. So ang solusyon sa Ginoo, ipaminaw iyang pagampo, pero wala na. Gituman ang iyang pagampo nga i-end na lang yung life. Ang solusyon sa Ginoo, gipatawag siya og 70 elderly men gikan sa kuyog niya out from Egypt. Kadi kinarespeto po sa mga Israelites. When ang burden nga naa kang Moses iyang gikuha, istagtag niya dito sa nalabugi. So nagwaan na to og lesson na usahay dahil puno na ayaw mo sa katawa ang solusyon ra gyud. Istorya. He needs people. So kinanglan gid nato niya ang kanang tawag support bitaw na community. Support group. Para sa support group. Oh, sa family po na ay someone nga rin nakabahin sa ganito. Delisod day og suluhon. Kay magampo daw ni pamatay. Diba? So, itagaan sa Ginoo og solusyon. O magtawag og 70 ka tawo na ginasaligan sa mga katawhan nila. Kaya literally ang iyahang burden na nabatsagan ng ibugaton, kagkag po na sila. So napil po sa 70 katao kung saan problema ni Moses. So nakita na ito, no, na nakalahot tayo sa Moses for 40 years in the wilderness. Ano, ito ako gitunan ang case ni Elijah, one of the greatest prophets sa Old Testament. Na din si Elijah, nakikompete siya against, nasalay pa-contest at against magicians or the false prophets sa lain nason na nagsakop sa Israel, na din ang Israel ituon na sa foreign gods, no? So, nagpakita sila o gahom kontra niya pagpindaghanan mga magicians and prophets. Na din, na sila'y altar, ihalad, at kinsa'y makapakalayo sa ila. Kaya makalayo, meaning bidawat sa kalangitan ng ilang halad. Ningdaog si Elijah, natuman ng iyahang misyon. Pero out from victory, ang natabo, ang Israel, ning rebel maayo. Gusto na hinuhon siyang paksyon. And because of that, si Elijah nanago dito sa kawalangan. Nanago siya sa langit. And then ihangyo po siya sa Ginoo na may papamatay na lang po, Lord. Nga naman, because he felt lonely. Niya na siya. Sa tanang mga propeta na yung ipadala para sa Israel, ako na lang nabilit. So lisod na yung madunusara. You need people to listen. And as fellow believers, ato ang mga igsuon or ato ang mga kapamilya sa pagkakalay natin, we need to listen. Kaya na po dahil ikatabang ang pagpaminaw. Ang gihimo sa Ginoo, samtang si Elijah nanago dito sa cave, nangutana siya na doon sa mga. Okay? Dili mo pasabot nga Ginoo, kabalog daon sa si Elijah. Pero it was a small rebuke to let him know nga nganong nagtambay mo kadra sa cave, nganong nahatlog mo ka. Kailan ako?
akong mong Diyos. And then what's the next thing na ihimo sa Ginoo? Padala niya ganghil si Elijah pagkaano, pagkaon o mainom. Importante din na may loved ones na depressed. Hagaran pagkawas, manahan mo siya mas. Hagaran dito. Kasal? Kaon ra gyud sa person naglipot. Busga ang tiyan. Yan taong busog, lami mo, istorya. Yes na biya. Ang taong gutom, pa-istorya siyang problema, di ba? Pasamot ka na ko ang iyang problema. Si Pedro Pedro. naglayasan ba sa Di ba? So, ang weakness dahil sa mga depressed na tiyan. Gusto niyo mong mapuga siya kung saan niya na problema, para masulting niya sa imo. Ganda. Eh, mo na mo sa Ginoo dito kang Elijah. And because Elijah felt that he was alone in that fight, after na naka-perform siya miracles, i-remind po siya sa Ginoo na naapay 7,000 katao siyang igahin na wala uluhod ka Baal. Okay? So, ipabalo sa Ginoo sa iya that you are not alone. So, importante kayo na. Ang kabalo mo ka ng 60,000 katao na wala uluhod kang Baal, unsa na sila? Gapanginapuhi nga haruhay or gapanginapuhi sa kalisod? Of course, sa kalisod. Ganun na. Kaya ang ilang hari niya itong panahon na, or ang nation Israel sa una, nasakot naman sa Baal worshippers. Ina-persecute ang worship sa Ginoo. So now, Elijah knows na dili ra day ako gantos na kay lain si Timil. So sa ide og ikaw po dahil ako may problema, ang nauna ko nga kanay kong problema. May problema kay gibayad sa imong utang o na kay sakit. Una-una akong mga bata sa asa ng gagira karon, tanta sa gasa, no? Una-una, kinsay mas na po ng problema. Walay mainom, walay makaon, walay masampit. Di ba? So, importante ni ay ang ay maminaw na kay masirang sa imong burden, and then ang kanabitang iwasan mo self-pitying, ikaw rin mo may pinaka-bukan o problema sa iyong kinabutan. Kinapay laing nagaliuban niya di panganak na di kakita, di kadumo. Di panganak na walay kamo, walay kita. Di ba? And you think may pamamatay na lang ka tungod kay wala kasulta sa imong hinigugma. Di ba? So, karon ang panahon na ito kung example sunod is ang ginabuhi ni so ang na-learn din nato sa Elijah, no? Si Elijah nanago siya sa langok, i-allow sa Ginoo, gitagaan siya pagkaon, i-allow pa sa Ginoo na matulog siya. Ipapahoya ang tao, di ka pwede. Di ka pwede sa problema. Dili po ginupahoya sa dayon. Pero, papahoya ba ka, nakaisig time to relax. Nga walay choice. Padayon. Oo. Baka na lang. Kasi ang kaon pahuay. Mayod ka na lang. Okay, physical rest. Dayon, ipa-pour out ang sa iyang namatsagan. Sige, pour out ang gabdong ni Elijah. Lord, ako na wala nabilin. Paano lang po? Di ba? And then, pamingawa siya, give him an assurance. Na I still small voice na dunggan sa Elijah, o mga hukong sa Ginoo. Unsang kaniya. Ang mo sa Ginoo gani, ipalinog pa niya. Naglinog, ipusog ang hangin. Ipakita sa Ginoo niya na I can do that. I can do these things. Apoy kalayo nga ni kalibret sila, oh, I can do these things. Pero ang tubag ni ining mga problema is to let you know that there are 7,000 people more na pareho sa mga na wala muluhod ka paano. Okay? So, ato tas kinabuhi ni Job. Kinsay kailan ninyo ni, or hope man ninyo sa Subuano? Kinsay kailan ninyo ni, ani na karakter sa Old Testament?
Ano siya, sikat ka na? Sikat. Sikat ni siya. Actually, Perfect, di ba? ang the book of Job, ang kinabuhi ni Job, nasulat ni siya. This is the oldest book in the Bible. Before pa ni sa panahon nila ni Moses, basta? No, ni Abraham pa yun. Okay? So wala pa mapili si Abraham na si Job. Okay? So ang kinabuhi ni Job, kabalo mo sa istorya niya, gihagit-hagit ni Satanas ang Ginoo, gihinan niya nga kana si Job loyal lang na nimo kay gihatag pa nimo ang tanan. So tingnan na to. Imo man na siyang gikuralan. Naway mo kanilabot niya. So naan niya ang tanan mo nang tingtuo ra gyud siya nimo. Nagikuan mo. So ningon ang Ginoo nga. Wa ang tanan diha niya, ayaw lang wa ang iyang kinabuhi. Let's see unsa iyang reaksyon. Okay? Si Job, wa kabalo nga istorya ang yawa ng Ginoo. So si Job yung thinking, pareho sa mga tao karon, ug naay problema kinsa ang gamot. Ginoo. Ang Ginoo. Ano sa teacher? That's why makita nimo diri magbasa sa libro ni Job. Katuo gid siya ang Ginoo mo ihatag niya problema, dili ang yawa nga mo gapatay sa tanan niya. Danay. Okay? So ito ang agihan niya, nawala ang iyang kayamanan, ang mga anak, ang iyang health. Okay? Ang tungod sa kabukat sa iyang nabatsagan, napoy tayo ng hilong for death. Okay? So itong basahon, taas mo po kayo itong chapter itong tanaw, no? Ito ang pili-pili mga verses. Job 2:10, tanawan ninyo. After niya nadawat ang tanan ng mga problema, namatay na iyang mga anak, nang namatay ang iyang mga kahayupan, nagmasakit pa siya. Unsa iyang isulti? What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? So, ingon siya, unsa ba ay, kinamay bandod nga, problema na siya, bisan karon. Sige ka po kagsimba-simba, tanawa, daghan kayo, huwag ka mo dato. Daghan pa gani kag utang. Di ba? Pareho ana mo natabo sa kang Job. Okay? Sige kang kuan na imong Ginoo or napoy ban mo yun, basig na kay sala sa Ginoo. Ingan sinutan mo kay Ginoo nana. So ningon si Job na unsa man di ay mudawat ako sa tanang maayo, gikan sa Ginoo, hindi na ko dawat ng mga kadautan. Gikan sa Ginoo. It is because, like I said, Job did not know na dili gikan sa Ginoo kadawat na natabo sa iya. Pero insulti, i-justify sa writer sa libro, in all this, did not Job sin to his lips. Kasi sila, out of innocence, katungo siya ng Ginoo kay mo ana niya. Pero karon, inosente pa bata, nang natay problema, dili ang Ginoo kako sa anak. Natay problema, usahay, imong magalingon ang ko sa anak sa ibang tao. Usahay ang circumstances na kalimutan. Okay? Yung problema tao na, Lord, wala pa yung kaulan niya, kasi nanong mamatay. Ampo ka, Lord, wala na. Yan ako na dito, igabuhi, udagan yung manok na, Lord, ayaw, tayo kaulan na, Lord, kasi siguro na mga manok. Na, puro mo na ay problema, wala nung kaulan. So, it's part of the paghimo sa kalimutan. Okay? Pero si Job, although nagka-problema na siya, he was willing to accept everything, good or bad. Apan sa kabugat sa iyang problema, willing man mo siya to accept, niabot ang panahon na na-question po niya ang iyang existence. Tanawan ninyo sa Job chapter 3 verse 11. Jesulti, why died I not from the womb? Ano wala lang mamatay sa gimaplos tapos kong mama? Ay, kaluoy to. Ngayong ini malanday niya akong problemang maabot. No? Napaginaroon. Why did not I give up the ghost when I came out of the belly? Ano wa naman ang pumutong pagpanganak sa ako ha? Di ba? Ito. Kung sa may tawagin niyo ali? Literally, nasa depression, no? Grabe, dito kayo. Oh.
Alam pa na to, uban pag yung mga depressing kunin joke sa chapter 19, kasama na litas, taas niya, to verse 29. Chapter 19. Istorya ni si Job sa mga amigo niya katuong bisilutan siya sa Ginoo ba? Okay, ingon si Job. No, now that God hath overthrown me. Hasta siya katuong siya bisilutan siya sa Ginoo. Pero unsat balik siya sala, no? And hath compassed me with his net. Behold, I cry out of wrong, but I am not heard. So daghan ang di mo natapos kong kinabuhi, pero wa mo kulong ka. I cry aloud, jabaw na ko, but there is no judgment. Meaning, there is no judgment. Feeling ni Job ang natabo sa iyang kinabuhi, all the circumstances ng kinabuhi is very unfair. Okay? He hath fenced up my way that I cannot pass, and He hath set darkness in my paths. So, Ginoo yung iyang gate. Literally yan, ibasol. Pero out of this, wala siyang kasalanan. O, ano siya kabalik? Okay? He has stripped me of my glory and taken the crown from my head. So, dili ni siya ordinaryong tao, posible na siya posisyon. Okay? So, nasa iyang kapasigar ng glory at nasa iyang crown, a symbol of leadership. He hath destroyed me on every side, and I am gone, and mine hope hath He removed like a tree. He hath also kindled His wrath against me, and He counteth me unto Him as one of His enemies. His troops come together and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle. He hath put my brethren far from me. So yung mga kagsuuna, nagpalayo na niya. And mine acquaintance are verily estranged from me. So, sa tanang kamalasan sa kinabuhi, ngayang mga kailam, hadlok ng doon niya. Diba sinig matakdan sa kamalas pa? Okay? Asa mo pa? Verse 14. My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me. They that dwell in mine house, and my maids count me for a stranger. I am an alien in their sight. I called my servant, and he gave me no answer. So yung kadato sa una, nagandang sulutuon, pero karon wala mo, doon niya na servant. I entreated him with my mouth. My breath is strange to my wife, sa siyang asawa. Though I entreated for the children's sake of mine own body. Yea, young children despise me. I arose, and they spake against me. All my inward friends abhorred me, and they whom I love are turned against me. My bone cleaveth to my skin and to my flesh. Kung iwan na siya kaya siya, no? Kapilit na iyang pangit sa buko. And I am escaped with the skin of my teeth. Have pity upon me, O ye my friends, for the hand of God hath touched me. So nihangyo na siya sa amigo. Kaya po mo sige, panaway na ako. Ito po yung biyahe. Hello, ito ninyo. Okay, ngayon siya na po sa Ginoo. Di ba? Why do ye persecute me as gods? Kung naman po doon mo, ang Ginoo nga, ibiyaan ko, yun po kung persecute. Di ba? And are not satisfied with my flesh. So, kinsa ka nato karon na ay problema nga dako pa ni. Tanan-tanan, biyaan ka. Dami kayo mabilin sa tuwa, mga pinangga. Kasi kung saan nato kalistot, pag-ibig pelangga nato. Ini saya, yan mo yung parang, wala kayo ka. Feeling, wala kayo pelangga niya. Hanap ko naman siya sa ako. Kasi sa lupa ba? Kaya yung source, gawin mo yung skin. Oh, yung mga boils to, no? Mga bagubag. Wala yung mga doon. Okay? Verse 24. Verse 23. Tanawan niya ang hangyo diri. Muna ni prayer niya. Oh, that my words were now written. Ito, may sulat niya kung mga agulok ba? Yung ibang sulti. Oh, that they were printed in a book. Natuman niyo wala. Binabasa na to, no? Nga naman, importante niya.
That they will. It is to let us know nga ang atong problema na ginabansag karon wala na sa diha. Di ba? Feeling ni mo bugat kay mong problema, basaha ang life ni Job. Di patumanan ang iyang request kung ta, masulat niya akong mga kagawad. For the purpose na kita karon makabalo, nga ni katiting atong problema, dili ma-compare sa iya. Dili ba na makapagaan sa ato ang ibansag? There was once a man who existed na katuo siya, Ginoo iyang kontra. Kaya tanang klaseng problema na niya. Okay? But did Job lose hope? Nasa panahon na nakapunta na siya ng wanong na pumutong sa una. Pero kabalo ba mo nga si Job? Nasa paglaom something ngayon gilauman na dili mawala sa iyaha. Importante ni siya na paglaom kaya ano? For I know that Applicable ni siya sa dispensation of the grace of God. Mao po din ang paglaom na ni Pablo. Discuss naman ito punta sa depression yung pusul-pulo niya. Okay? Uchi na sulit dire. Verse 25, For I know that my Redeemer liveth, ang akong manluluwas buhi, and that He shall stand when? Nasa? In the latter day upon the earth. Kabalo ko nga akong manluluwas, mutindog in the latter day upon the earth. Nakakita ba siya na tindog ang iyang manluluwas na sa kalibutan? Nakakita siya wala? Wala. Namatay na lang siya. But he kept that hope. Why? Verse 26. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. Matod pa ni Job, kabalo ko, mabot ang yung panahon na akong manluluwas, akong Diyos, makita natin in my flesh. Unsa man ang iyang isalikan, Job knows that there is resurrection. Dako kayo na tsansa ang hope na gihatag sa Ginoo sa ato. Dili ka angay ma-depress bisag unsa pa kadako sa imong problema dire. Ano man, there is resurrection. Yan, kinira ba resurrection duha ka klase? There is resurrection unto eternal life, and there is resurrection unto damnation. So, imong i-end ang imong life, wa ka maluwas, you will be into the resurrection unto damnation. Apan si Job, he is hopeful na makita dit niya ang iyang manluluwas. So, muna dili kay bukat sa ihapon ang iyang mga problema when he thinks about anyway, kung wala sila, anyway, this is possible. This all shall pass. After this, bukat yung problema, nawala ang tanan. Mubangon magyapon po gikan sa patan. Usually, kining mga tao Lord, nga mawad-an og hope sa kinabuhi, mag-hope sila nga may pagmuundang na lang ang kinabuhi, are those people na wala kabalo o dili ito o sa resurrection. Why? Because they think that ending their life now is the end of everything, is the end of every problem. No. Ending your life now on earth, mubangon ka sa ulihi. Ang problema, ginubangon nimo unto judgment ka. Benta, ginubangon nimo unto eternal life na ka. And you want to end it now, especially dili ka sure luwas ka. Di ba? So si Job, even though he thought na adversary niya ang Ginoo, kontra niya, tigikuha ang tanan, he still believes na ang iyang manluluwas na ang Ginoo mismo, makita niya in his flesh na ay salvation.
ending his earthly life is not the end of it all. Okay? Verse 28. But you should say, Dito na sa iyan yung mga amigo. But he should say, why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me. So, murag ingnan ninyo yung mga gulingon. Yung mga amigo, ingnan na ninyo yung mga gulingon. Persecute pa pa ninamo si Job. Yung problema ni Job between him and God naman. Ilaban mo sa tao, makita. Hindi siya isilutan, hindi siya sinuo. It's not good to do that. It's between him and God. Kanang tao na problema. Okay, yan pasabot din eh. But be ye afraid of the sword, for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment. So, yan yung panahon na, hindi pa man yung dispensation of grace. Katong ning judge sa iya, will also be judged. Iwaningan sila ni Job. Now, in-end ba ang life ni Job na masulbad yung problema? In the end, ang kinabuhi ni Job, nabalik. Unsa siya kadato before, twice as much. Okay? So, panahon niyo sa chapter 42, verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before, when he prayed for his friends. So, kaniyat ko di ay, mas mayog, may pasaylo ka sa inyong kaaway, may panalanginan ka sa Ginoo. Yan diampo niya mga amigo. Verse 12. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. Imagine kung saan mo niya pag-growth. he had also 7 sons. Okay, after he prayed for his friends. Verse 16 to 17. After this lived Job 140 years, and saw his sons and his sons, and even 4 generations. So Job died being old and full of days. So namatay siya na fulfill. Okay? So ang iyang kalagot, nagkatuo siya sa isilutan siya sa Ginoo, mo'y naghatag niya ang depression. But Job knows nga iyang sufferings are not final. There is a resurrection. So sa ato karon, usahay ang restoration is not something we expect. Usahay na atay sakit, maayo ka. Panana po lain problema. Okay? But don't think it's the end. Just like Job, na nawala ang tanan, there is resurrection. Questions? What to tayo susunod sa life ko ni Jonah? Questions? Additions gusto? Kung naataroy sakit, naataroy problema, atong ilibig ka Pablo, si Pablo, pinaka-higit sa Diyos, pero possible ka, kung lawyer siya before, tinutugman siya. So, never yun natong i-apply na hindi ka itong kadagang kwarta o ka-umbriyo, may connection sa atong relasyon sa Diyos. Kasahay ang well-being bitaw na rin, nabatsagan na ito, ang good health, ang kadato, ang kapobriyon, ang kapasakiton. Mostly, ginarelate din na sa katawhan, ganito sa relasyon sa Ginoo. Pero ang ilawa, dili mo align, ilang ginayon, purpose na po lang Ginoo para nimo. No. Nasa sila Pero, mga mingon reason. sila, nagingong ini ko, kaya na-purpose ang Ginoo. Ang problema lang kaya ang purpose out of conjecture po. Kaya usahay, gidato og mayo, nakapalit og auto. Praise the Lord. Pagkakuman, natiskas siya, namatay. At siya purpose ang Ginoo, gidato siya. Mamatay. Diba? So,
Ayaw pasanginli ang Ginoo sa imong mga problema. Ayaw po pasanginli ang Ginoo kung minato ka. Di ba, ang thinking sa man, ano nila yun yan? Kung goods, salamat sa Ginoo, hanapan nila. Kung bad. Ya, kung pa din ay purpose ang Ginoo. Tungod kay God is good all the time. When good things happen, thank you Lord. When bad things happen, May God has a purpose. Oo, kana. Mga ginailada yun. But what happens if that purpose may mong yunahon na dili maoy natabo? Hindi na maong purpose. Kapilain. Napay Mag-reflection ba? So magsige na lang kaghimog imuha istorya. Oo. Okay? Daghan man dira. Wala kay relasyon sa Ginoo. Wala kay ilang Ginoo. Dato kayo. Pero daghan kay lesson sa kinabuhi. Kunti nga paningkamot, dato siya. Talayon sa lesson, paningkamot ko. Dato ko. Pag-healthy lifestyle ko, dili ko mamasakit ko. Dili siyang to Ginoo. May kulos. Na. Napay ka to Ginoo, ka-expect og lesson gikan sa Ginoo. Di ba? When you want a lesson from the Lord, ato na lang tatanaw sa Bible. When you want a lesson about depression, tanawa itong mga tao sa Ginoo sa una na na-depress, hindi sa pasulban. Okay? Usahay naman po, ang problema agad sa kalibutan, may problema, you can do it. Ayaw surrender. Salig sa imong kugalingon. Pero tanawa, asa man ni ang mga tao nga itong ipang-discuss, asa man sila ni salig sa ilang kugalingon o sa Ginoo? Di ba? Kita mo sa diferensya? Salig lang. Kaya na nimo. Kumun kayo na. Sa masulti, may jutaan na, di ba? Para ma-encourage ang tao. Pero dire, ang mga propeta na mismo, may Lord, bakit sabi lang ko, Lord? Sila na mismo, di kasulti silang galingon na kaya nila ko, Lord. Di ba? It's the opposite. Because when you say, I can do this, it's pride. It's not submitting to what God can do for you. Diba? Kami sumpay. I can do this. Nato yung dogan si Sister Ronnie sa pag Philippians. Dili pa yun kamus yung tao dili pa yun siya mo kasama sa level mo. Ang Ginoo man jud ta lang. Bito. Ano ka nga kada ko siya na siya tungod sa iya sa bigin mo o sa iya practice sa iya. Dili jud na sila mo nga kani ko ani. ang tanan pagbuot sa Ginoo. Tanan. Actually, this is because of the Kuan. Kani bitaw ang false doctrine gyud sa validity Oo. na napakatag sa Kristendom. Mga Kristiyano, may kusog kayo anak God. Correct. Tungod kay ang Christian religion, ipadako sa pagtuo nga ang God's sovereignty means God is controlling your mind. Meaning siya ganun sa iba nakasala tungod kay pagbuot sa Ginoo. May free will. Sila na kasugod pag yun. Ang free will, ikan mo kuno sa Ginoo, so ikan sa Ginoo. Walay free will. If naaman sila itawag kong free will, mayroon sila, ang free will nimo is not free at all. Ang Ginoo mo yung no. Mo na nga, pagkakong hindi mga dako, Ginoo na masulod. Oh. Okay lang kung mayroon mo sa mga arang ba, dito yung okay ka daw na, sige lang, dawaton mo ni kay may pagbuot, may gatag sa Ginoo. Wala mayroon eh. Kunya oray og lain pag-utok, mayroon na unsa man ang ginuuhan ni oy. Pwede na kung simba-simba. Nya tagaan og ingon ining problema, unsa man siya? Mahimong itiis. Actually, itiis are people na sayop na mayroong na siya ito Ginoo. They are people who believe in God. Apan kita ligdan ang Ginoo kay na-disappoint sila sa nang gina-expect. Wala sila na-satisfy sila. So dili na sila motuo na Ginoo kay ngano man. Na sila gusto mawa patuman. Oh, gusto nila ipatuman sa Ginoo. Nya tuod kay wa tuman na dili ka tinuod. Di ba? Basa ako. Ako sa una ko na matay siya ba siya. Naging siya. Wala pa siya nakatulog 2 years. Naging siya din siya sa principal niya.
Wala yung good na, yung case yung kasi. Yeah, okay. Tanawa ang sulfate sa ano na sa Panood niya. oh. Makalagos pa, ma-depress og sa motor. Oh, wa ron sa kasimba kay masisigi sa masakit. Ibasol pa nimo siya. Di ba? Napay isa ko na dunggan kini ka sa lingalan ni. American ni siya kanang sa 700 Club na speaker. Na may show sa una sa GMA ganun na gina-show dili pero sa US based din siya. 700 Club. Wala ganun na gikuha ang concept sa 7 something nice 700 na tao na worship sa Ginoo nga naman. Ang gitawag 700 Club Calvinist sila. Okay? So na yung nangutan na Lord. Oh, dear Lord. Ang pastor ang nangutan. Nga naman naman ginusto ko ginawa. Kung siya may purpose sa Ginoo sa ako ang mata. Ano ba siya ito ba? Ang Ginoo, kabalo mo ba sa iyo matamo? Kung saan sa kasi kang imuhang baby, yung takbo, will be the next Hitler. Yan ang nagkikatay na. Kachowa pa na, kung may diferensya mo, nakuha na lang si Dr. Cho. Diba? Nakuhaan kay na diferensya inog ko. Oh. Yan, kinsay nagkuha. Usually, ang Ginoo, yun sa England. So ang death, dili ikaning Lord. Ang death, ang kamatayo. Actually, nabagay no? Nabanggod na ito ron ngayon, may mamatay, ikuha na sa Okay na, it's a Ginoo. Sa Bible, wala ikuha ang Ginoo nga namatay. In the end, kita, rapturong ta, kuhaon magani ta, mamatay na ta. Magabot ka sa rapture. Hindi. Tangan gikuha sa Ginoo, si Elijah, Translation. gikuha sa Ginoo, Translation. translated into another place para dili mapatay. Kaya nagkontra. Si Enoch, wala sila nangamatay, gikuha sila. Okay? Kung ang tao namatay, wala na kuha sa Ginoo. Namatay na siya kaya nga naman, because of sin. Not necessarily their sin, but because of Adam sin. Oh. Nga namang matay sila. Kaya ang lawas nga gi-design to survive on earth forever, dili naman kakaon sa prutas sa tree of life nga naa sa Garden of Eden sa una. May proof of mother. Nasurap na eh. Kung naa pa tong prutasa, unang Indiana Jones gipangita gid nila. Kung naa pa tong prutasa, dili man mamatay ang tao. Asa ka na namatyan doon, yung na ikuha. Oh, lami ko nang paminaw ko. Gikuwas Ginoo, uyog na sa Ginoo. Ning uli regular siya no. Nahitabo na siya, tungod po ang sayo ng Diyo. Ang sayo po ng Diyo, siya, hubok kong na tao, hubok kong itong balik. Oh. Ang Diyos naghatag, siya po'y nabawi. Wa siya masayo na siya na Dili po nagikan dahil sa kang Job because Job did not sayo po si know Job yun. nga ang yawa di ay gakuha sa tanan niyang kaptangan. Nakaingon mo si Job na sa Bible gipon. Siya ang gahatag, siya ang mukuha. Mo nang dili ra masuko si Job. Apa naklaro man nato kanina may bersikulo nga sa gisulti ni Job wala siya makasala. Nga naman, wala siya kabalo ang yawa dahil gakuha tayo dili man ang Ginoo. Ang Ginoo gahatag, gikuha sa yawa. Ano nagtabo sa kang Job? Gani ang kan. Mura po sila si Job, nawa kabalo sa istorya ni Job. So, naay mawala sila, gikuha po sa Ginoo. Tungod kay mo na gitudlo sa Kristendom. Okay? So gihatagan ra og kuan si Evil, di ba? Ni Job Mao po para na kay Job. ilang Dili mo sila gihulo. Kung gani. ang uban po na naka-istorya, timing kayo ni last week lang may na-istorya. Ang iya is gialaw ra sa Ginoo ang yawa. Nya Magawa buhaton ang na. gulpo kung naalaw. Kaya dili mo sa gihulo. Ngay gialaw. So, Unang kayo tanan. ay out of context. Kaya kining Job 1, si Job ignorant yun siya. Ang yawa din ang Diyos ng istorya. Sige. Makakuran. Kasi si Challenge, Job challenge. Si Job mo gidengig sa role. Na conjecture niya, I don't know if mo agree si Pastor. Paglaglag man mo sa yawa dali, kung natagaan sila ng opportunity nga mag-control ka rin.
That's why even our Apostle Paul niingon, the God of this world kinsa? Satan. Di ba? Even si Jesus Christ, pag ingon ni Satanas niya, ginan siya na, kung maluhod ka na ako, ihatag ko nimong tanang ginharian sa kalibutan, meaning kinsa tagdiya sa siya. Si Satanas na. Jadi muatan. Siya ko'y buhatag. Di ba? Nawa ko niingon si ang Ginoo nga, imuday na. Sa mo na. Di ba? Kaya di correct yun si... Correct si Satanas nga karon ang kalibutan, yaha. Iya, pero... Ano man, diri man sila gihulog. Anong diri man sila gihulog? Abi mo ni kalibutan, mo ni langit. Anong diri sila gihulog? Because God wants to keep it secret. Ngayap na yung bawion ang langit. Wala kinahis-kutik sa Old Testament until Paul na nada sa ibutang mga tao diri. People from the Old Testament diri sa kalibutan gisaan ang earth. Giingnan niya si Abraham. Mudaghan mo diri ang imuhang banay mo maghari sa kalibutan. Si David maghari sa kalibutan na walay katapusan. Ang mga anghel nga gihulog diri sila ni Satanas, gatuog sila na ang plano sa Ginoo. Tao ang maghari sa kalibutan, mga sila dili man may gihulog, amuha ni oy. Pero ang langit, pag-reveal din nila, giguba na nila pudaan. Pero wala gipabalo sa Ginoo nga bawion pud niya ang langit. So ang gihimaw ron sa Ginoo, keep niya na mystery nga body of Christ, kita karon nga maluwas sa panahon na. Kita naman ang ga-expect matong langit. Sila ni Matthew, Mark, John, Pedro, wag na guna-una nga mamatay matong langit. Guna-una na sila na mo-resurrect sila diri sa kalibutan, they will live here forever. Muna yung gustong ilonggo ni Satanas. Kaya ano man, buwan na ni kalibutan, no? Sila na ng mga tao, ang Israel, mo imuhari diri sa kalibutan, may imong kingdom of priests. Di ba? So, ang focus ni Satanas diri. Ang ibiyaan nila ng mga posisyon diri, bakante, gumana. Muna ang body of Christ, musaka sa langit, itay mapuli nila, mga officer na itong nanguyog diri. Muna naingon si Apostle Paul, no, ingat, we shall judge angels. O mo kabalo? Mo judge sa angels ka naman, mas labaw ta nila dito sa langit. Kung diri sa yuta, mas labaw ang anghel kaysa tao. Pagkapot sa langit, kita ang labaw nila. Ano man, we shall judge angels. That was the mystery. Okay? So muna, ayaw mo muna na ay tao sa Old Testament naghahandom na mapuyog lang. Wala. The kingdom come. Muna nilang pagampo, thy kingdom come. Dili sila sa tibuok nilang eternidad. Dili sa lupa. Okay? So, more questions or malto na tayo ng Jonah? Dilugan na ito. Ang katong magong si Adan si Iba, nagitugyan ng Satanas Oh. ang pag-rule sa kalibutan. So pwede na tilugan na. I-acknowledge ang pagkadiyos ni Satanas ang kalibutan na kay nailog niya kang Adan. Okay, ang tao manuntay Ang signal. hitsip. Ito? Have dominion over there. So meaning, ikaw maoy head diri sa kalibutan. Ikaw may matungkol sa kalibutan. Ikaw hari sa kalibutan. Ang tao mo yung sundihan na si iba. Kanya kay manyawan. Ano naman tayo ko yun rin? Iilan man sila. Okay? Ingnan man nga, uy, you can be as gods. Meaning, pwede mo kung sa inyong mga naunahon. Model na rin, kadungog mo rin, Charlie Kirk ka ba? Tira pagikan ang idea na nasa mga brands. You can be whatever you want. Ang idea ngayon na you can be a woman if you want to be a woman even though you're a man. Sumubo na siya sa Naibalapod si tentasyon. Naibalapod si Sita na pagkatao ni Kristo na itintal siya, wapan sila ka pagtintal sa nuga sa naman. So, pagkadaog ni Kristo, pinagis siya din sa kamatayon.
surrender sa tanas ito pag ni Kristo ay sa kuglabte wapa mo time. Una, mahangir sila. Oo, mamaya sa tanas. So, halimbawa sa tanas nga, ang king yun doon sa kalibutan, ang second Adam, si Kristo. Pero sa dili pa ma-execute tanan, Siya, sa- sa tanas, sa Okay? Madana sa Usurper sa authority. Hindi tayo lamay naman. Gano'n naman. So, karon wanto ta sa life ni Jonah. Kinsa man ninyo kailan ni Jonah? Ikaon sa isda. Siya tong gikaon sa dako kayong isda. Okay? Isugo siya sa Ginoo nga moadto siya og Nineveh ang malihan ang nasod nga Nineveh kay mga bulyagon. Okay? Apan si Jonah, dili siya moadto ano man. Dili siya ganahan sa mga Ninevites. Kontra Israelite na siya, Jew. Kaya ako na yung moadto dito. Di ba? So he went another way, Tarsus to Pasok? Tarsis. Tarsis. Okay? Apan ang natamo, ipabagyo sa Ginoo, nabalaan sa mga tao sa barko nga nganong naglain man yung panahon tungod ay kang Jonah. Jonah lang pa ni volunteer, itsan lang mo sa dagat. So giitsa siya sa dagat, gilamon siya sa isda. And then isa ka trivia, no? Sa mga istorya, wala siya mamatay sa tiyan sa isda. Di ba? Nabuhay na siya, isustain niya sa Ginoo, namatay si Jonah sa tiyan sa isda. Wala yung survive sa tiyan sa isda. Ano man? Kaya ngayon man, nga anak sa tao, mamatay, si Jesus Christ ang ipasabot, mamatay o mabanhaw sa ikatulong nga adlaw, sama nga si Jonah sa sulod sa tiyan sa isda. So kung wala mamatay si Jonah dito sa sulod sa tiyan sa isda, dili tinuod na si Jesus Christ namatay. He should have died and was Running a story book. resuscitated. Dili resurrected, resuscitated. Kaya namatay siya sa Jesus Christ, namatay siya. Okay? Ang resurrection, mabuhay, na dili naging mamatay siya. Pero, the truth is, Jonah died. Kaya kipanag-ing man di ay sa ang mga inaglaw niya dito sa tiyan sa isda, tulog adlaw. Ipanag-ingan man di na sa tulog adlaw na gilubog si Kristo. And during those 3 days, Jesus died. So it cannot be that Jonah lived inside the belly of the fish. Okay? So, si Jonah giluad sa isda dito sa Nineveh. Katong yung lugar nga gisugo sa Ginoo sa iya, kadi dito siya magwali. Now, nagwali siya dito. Pag human niya gwali, nag-uul siya. Ano man? Guul na lang lagot ba? Ano man? Because gikaluyan sa Ginoo ang Nineveh. Dili siya ganahan sa Nineveh. Okay? John 4:1-11 atong basahon. Ay, 7:30 naman di ay. Next week ko na tayo continue din. After Jonah, we'll go to Paul. The Apostle Paul. Okay? So, tunin na lang ninyo ang Jonah. Book of Jonah. Para makabalo mo sa background. Ito. Nineveh, part na siya sa Assyrian captain sa Israel. So, mo nang dili ka na sa Jonah. Nga, luwason sa ginawa. So, till next week. Sa Jonah and Paul.